kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatiling kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Magandang umaga muli sa ating lahat, mga kapatid, na nasa mga kanilang mga tahanan. Purihin ang Diyos sa napakabiyayang umaga. Bumangon tayo na may kasiglahan at harapin at pakinggan ang mensahe ng buhay sa umagang ito. Ako po si Reverend Fe Marcos Jacinto ng St. Paul United Methodist Church. Ang batayan ng ating teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Mark 4, verse 30 up to 34. Ganito po ang kanyang winika. Babasahin ko lang po hanggang verse 32. Sa ano natin inihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawang ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Nakakabulol po, mga kapatid, yung teksto. Ano po? Well, sa ano nating inihahambing ang paghahari ng Diyos? Ginamit ng ating Panginoon ang talinhagang ito upang maunawaan ang tao at ang paggamit niya ay upang ilarawan ito ng tulad ng isang butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Mga kapatid, ano nga ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa teksto natin sa umagang ito? Ito ang kaharian ng Diyos. Ito yung kaharian ng Diyos ay tahimik na gumagalaw. Ang ibig sabihin ng Diyos, ito ang kaharian ng Diyos na gumagawa ng himala. Ang kaharian ng Diyos ay di mapapansin, pero nandito lamang sa piling natin. Hindi pa lubos, pero ang dapat nating paniwalaan ay yung paggalaw. Yung gumagalaw ang Diyos sa buhay natin araw-araw na hindi natin namamalayan. Namamangha na lamang tayo, mga kapatid, na napakalaki ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag
ito ay may nangyayaring mga mabubuti sa ating mga buhay. Balikan natin mga kapatid, ang buhay natin ng mga nakaraan. At mag-reflect tayo. Ano nga ba ang nagawa ng Diyos sa buhay sa nagdaan? Nakikita natin doon ang kamanghamanghang lagi nating nararanasan. Yung kamanghamangha sa pamagitan na ang Diyos ay gumagalaw sa ating mga buhay na hindi natin napapansin. Na nandito lamang pala sa atin at katabi natin. Nandyan ang Diyos na tuwing namumroblema ka o tayo, ay dinadamayan tayo ng Diyos. At minsan, hindi natin napapansin, kumikilos na pala ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Hindi natin namamalayan. Bakit hindi natin nararamdaman? Minsan kasi mga kapatid, we're so busy. Napaka-busy natin sa ating mga gawain. O kaya iba naman yung focus ng ating buhay. Magkagayon pa man, hindi nawawala ang Diyos sa buhay natin. Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Tahimik na naghihintay, tahimik na gumagawa ng himala, at tahimik na gumagabay sa ating lahat. Yan yung tinatawag na divine providence. Mag-reflect tayo ngayon mga kapatid. Ano-ano ang mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin? Marahil hindi natin pinapansin, hindi natin pinapahalagahan, kasi minsan ay tinitignan natin yung ordinary lang. Ordinaryo lang. Sana mga kapatid, makita natin na in our ordinary and simplicity of our life, nandoon ang Diyos. Huwag nating hanapin ang Diyos doon sa kamanghamanghang bagay lamang. Kahit sa pinakamaliit na bagay, mga kapatid, nandoon ang Diyos. Kaya ngayon, ano ang hinihiling sa atin? Ang hinihiling sa atin, be sensitive to the workings happen or to the workings of the Holy Spirit. Be sensitive of the miracle happen to us. Be sensitive maging ang mga blessing na tinatanggap natin araw-araw. Minsan kasi mga kapatid, nandyan na yung blessing, hindi pa natin nakikita. Hinahanap pa rin natin ang iba. Nasa harapan na natin, pero hindi pa natin nare-recognize. Ganyan ang Diyos. Laging nandyan. Nasa harap natin. Hanap ka ng hanap ng kasagutan ng iyong mga katanungan, nandyan ang Diyos at gumagabay. Kaya nga lamang minsan, iba yung focus ng tao. Minsan, hanap ka ng hanap upang lumigaya, hindi mo makita at maramdaman. Bakit? Kasi hindi mo nare-recognize yung presence ng Diyos na nasa iyong harapan lang pala. Mga kapatid, let us appreciate the silence of God because there is God work, nagtatrabaho inside of us. Ang hamon naman sa atin, kailangan mapansin ang kanyang mga gawa. Pahalagahan natin, sana pahalagahan natin at mapansin ang araw-araw na gawa ng Diyos. Kahit ito'y mga mumunting gawa lamang, mumunti at maliliit na gawa ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan imulat natin ang ating mga mata, buksan ang ating mga puso upang makita natin ang gawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ganyan, inayalin tulad ng Diyos ang paghahari niya sa ating mga puso. Yung maliliit na naipunla
magyayabong, lalaki, lalago. Kapag ang hamon sa atin, makita mo ang kamangha-mangha ng Diyos na hindi mo nakikita madalas sapagkat iba ang focus mo. Focus to the Lord. Mararanasan mo at marirecognize mo, kapatid, ang kahalagahan ng pag-aari ng Diyos sa ating mga puso. Purihin ang Panginoon at pinagpala ka ngayon, kapatid, dahil sa maliliit na mga bagay na naipunla sa ating mga puso, maliliit na mga bagay na nakikita mo, nagiging malago dahil kasama mo si Kristo. Ito ang mensahe sa bawat isa sa atin. Purihin siya. Amen. Amen. Tayo manalangin. Pinagpala mo kami, O Diyos, sa umagang ito, sa mensahe na aming narinig, yung pinakamaliit na bahagi na naipunla sa aming mga puso. Ito, O Diyos, ay naihahayag palagi sa aming mga buhay kapag nakikita namin at nararanasan namin. Hindi lamang yung panandali ang kaligayahan, kundi, O Diyos, sa mga kasagutan ng aming mga panalangin, sa mga kasagutan ng aming mga hindi nauunawaan at ipinaparanas mo sa amin. Matuto kami, Panginoon, na makita ang maliit na butil na naipunla sa aming mga puso at uusbong, yayabong, mamumunga, magdadami dahil, O Diyos, nare-recognize namin, nakakapag-reflect kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa wisdom na ipinapahiram mo sa amin. At ito nagiging katuwang, kaagapay namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us all. Mga kapatid, see you tomorrow again in our daily devotion in the 6 a.m. God bless.